Morning po. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na muli binigay niya sa atin upang tayo po ay makipag-fellowship sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Amen? Actually, maigsing mahaba yung natin kanina, scripture reading natin, isang chapter yung isa chapter. Ang lesson natin, which I pray na sana mai-conduct natin in series successfully, is from chapter 4 na binasa natin kanina, Matthew chapter 4 up to Matthew chapter 7. And theologians have named itong pagtuturo ng Panginoon na to sa mula chapter 5 hanggang chapter 7 na Sermon on the Mount. Amen? Sino na sa inyo nakabasa ng mula chapter 5, Matthew chapter 5 hanggang chapter 7? Yung kompleto na Sermon on the Mount. Yung kanina, part lang yun up to chapter 5 pa lang tayo. Sino sa inyo nakabasa up to chapter 7? Hello? Assignment nyo yan. Assignment nyo yan. We need to restore to the church yung love nila sa pagbabasa ng Bible. Kailangan talaga critical ngayon yan kasi napaghahalata na maraming Christians is hindi sila well-versed sa kanilang pananampalataya. Okay? For example, konting lang sa ibang hindi nila kayang i-defend. Konting attack sa ibang pananampalataya, hindi nila kayang i-defend yung kanilang pananampalataya. Example, may mga nagsasabi diyan na sabi ni Jesus Christ, wala naman sinabi si Jesus Christ mismo, si Christ mismo, hindi yung mga apostles. Wala sinabi si Christ mismo na siya ay Diyos o anak ng Diyos. Wala siyang sinabi, sabi nila. So yung Christians, anong sagot mo? Ay, oo nga. So anyway, I believe the Sermon on the Mount is a wake-up call sa mga Christians to be faithful sa kanilang pag-aaral sa salita ng Panginoon. And sabi nga ng ibang sabi ng ang comment ng karamihan kahit ng mga hindi Kristiyano, babasahin ko sa inyo ang general na comment nila tungkol sa Sermon on the Mount. The Sermon on the Mount is one of the most influential ethical and spiritual discourses in history. Even beyond Christianity, people across various religions and philosophical backgrounds regard this as a profound moral teaching. Here are the most common beliefs or views about the Sermon on the Mount, regardless of religious affiliation. It teaches universal moral principles. It teaches universal moral principle. Many people, religious, non-religious alike, see the sermon as promoting timeless moral value. Love, mercy, humility, justice, honesty, peace. Golden rule, do unto others as you would have them to do unto you. The common belief is, sabi nila, even if Jesus is not accepted as divine, His teachings are considered ethically admirable and relevant. Wow! So ito yung sinasabi nung kahit daw na hindi tinatanggap ng ibang pananampalataya na si Jesus Christ ay divine o anak siya ng Diyos o siya ay Diyos, believe pa rin sila doon sa teaching niya dahil sa Sermon on the Mount, yung teaching niya sa Sermon on the Mount. Tayo mga Christians, believe ba tayo? Ano ba tingin natin kay Jesus Christ? Magaling lang mag-advise?
Maganda lang yung teaching niya. He's a good teacher. He's a good moral teacher. Yung ba ang tingin lang natin kay Jesus Christ? Have you tried na i-memorize at i-meditate ang Sermon on the Mount? Kasi ito, mga hindi pa naniniwala na kahit hindi divine si Christ, believe sila sa teaching niya eh. No? Hindi pa yan born-again Christian. Yung kayang born-again Christian, ina-admire ba natin yung sermon ng Panginoon sa Matthew chapter 5 up to chapter 7? O mas ina-admire natin yung TikTok? Kung sino yung ina-admire natin, siya yung nagka-captivate sa heart natin eh. Alam naman natin kung ano nagka-captivate sa atin eh. Paggising sa umaga, sa relaxation time natin, sa break time natin, at saka sa gabi, ano ba yung nagka-captivate doon sa attention natin? Ha? Cellphone, di ba? Cellphone. Correct? Yeah. Hindi bale sana kung ipaghawak sa cellphone, yung pagre-research sa salita ng Panginoon. Kaya yung iba, sabi nila, mas gusto nila yung hard copy ng Bible. Kasi pag cellphone ang hawak, ang disadvantage, biglang magbibigay ng notification yung TikTok. O magbibigay ng notification yung Facebook. O magbibigay ng notification na aagaw yung ano mo. So, sa Christian, may discipline siya eh. Maliwanag naman yung sabi ng Panginoong Jesus kanina sa binasa natin, di ba? Yung sabi niya eh, if your right hand causes you to sin, cut it off. Cut it off. Nag-i-intro na tayo sa Sermon on the Mount. Jesus is very serious about His law. Jesus is very serious about the commandment dun sa Shema Israel na kung sabi niya, Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. And you shall love Him with all of your heart, all of your soul, all of your mind, and all of your strength. Sa atin, kung minsan, credo lang yan sa atin eh. Creed lang, advice lang. Hindi tayo serious sa pag-obey into practical na application. One of it, paano mo yun na-apply sa time mo yun na libre? Ano mas mahal mo? Yung TikTok, yung Facebook, o yung panonood ng mga drama-drama, teleserye, o kung ano-ano pa dyan sa Facebook, o kung saan man yan, sa YouTube man yan, o sa cellphone mo. Instead of putting your time to study God's Word. Mahirap mag-aral ng salita ng Panginoon. But, hindi ka mag-i-improve doon kung hindi mo umpisahan. Kung hindi mo i-disiplina ang sarili mo. Thus, the discipline na hinihingi ng Panginoon, faithfulness na hinihingi ng Panginoon sa atin na if your eye causes you to sin, pluck it out. Pluck it out. Ano yung nangaagaw sa pagmamahal mo sa Panginoon, sa pag-o-obey mo sa Panginoon? What will we obey? Paano tayo magkakaroon ng interest na mag-obey kung hindi natin binabasa kung ano yung sinasabi ng Panginoon? Katulad sa Psalms 119. Do you know Psalms 119? How many times sinabi doon, David in the Spirit, sinabi doon na, How I love thy law. I love thy law more than gold and silver. My happiness, my pleasure is to love thy law. Oh. Paano mangyayari yon kung hindi natin i-practice, no? So nakakahiya tayo kahit sa mga sa ibang Ngayon, mga Muslim, tinan mo ang mga Muslim, sabi niya, the Sermon on the Mount is it's a guide to our spiritual life. Sabi ng Muslim, related din sa amin yun eh. Sabi nung isa, I simply could not help but notice the striking similarities of the teaching of Jesus on His Sermon on the Mount with Islamic teaching, sabi niya, no? Tapos sabi niya, ibig sabihin, in short, sabi niya, gusto namin yung teaching ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount. And do they know what they are talking about? And yan ang gagawin natin ngayon. Explore natin yan. Do they know what they are talking about? Na yung Sermon on the Mount may similarities sa teaching ng Muslim and Hindu and iba pa. Kaya believe nga yung iba sa Sermon on the Mount although hindi sila Christian. Kasi sabi nila,
excellent na moral teacher si Jesus Christ. So one of the Muslim questions is this. Isa sa mga mahirap na tanong nila sa mga Christians, yung mga Muslim, ito ang tanong nilang mahirap sa Christian. Jesus never explicitly, yung direct sa bibig ni Jesus, and unequivocally said He was God. Hindi niya sinabi kailanman na He is God. It was the author of the New Testament, yung author na si Matthew, si Luke, si John, ang nagsasabi na si Jesus Christ ay Diyos. Pero si Christ mismo hindi niya sinabi na siya ay Diyos. Do you have an answer to that? How can you answer that if you don't read your Bible? Amen? May premyo po ang makakasagot dyan. Kaagad sabihin niya kung anong book and chapter. Kahit chapter lang. Come on. Bibigyan ko kayo ng count of 10. 1, 2, 3. Come on. 4, 5, 6, 7, 8. Natalo na kayo. Natalo na kayo sa Muslim. And bakit kayo nananatili sa faith? Na yan kung si Jesus Christ ay liar. Yan ang sinasabi ng Muslim eh. He is a liar. He never said He is the Son of God. He never said He is God. So sabi ng mga Muslim, lumipat na kayo sa amin. Why do you stay? Anong basis nyo na pag-stay as Christians? Kung yung claim nila na si Jesus Christ is a liar, and makaganon lang kayo. Tama po ba? But let us give an answer to that. Yun ang isa sa mga purpose nung yung lesson natin ngayon, yung tema ng pag-aaral natin ngayon. Sagot, pag ako sasagot, hey, did you read Sermon on the Mount? Yun ang sagot ko sa Muslim. Have you ever read Sermon on the Mount? Sabihin ng Muslim, yeah, bilib na bilib nga kami, similar yung sa teaching ng Muslim. Oh, really? Have you not seen that Jesus Christ revealed Himself as God in the Sermon on the Mount? Yes or no? Kaya sabi ko kanina, yung lesson natin, Matthew chapter 5, 6, and 7. Kaya kulang pa yung nabasa natin kanina. So, let's go there. Pupuntahan na natin ngayon. Sa end of Matthew chapter 7, sa end ng Sermon on the Mount, sabi na, when Jesus had finished these words, the crowds were amazed at His teaching. For He was teaching them as one having authority and not as their scribes. So sabi ng mga tao, no? Remember, dun sa Matthew chapter 4, tinawag ng Panginoon yung mga disciples niya, come. Sabi niya kay Peter, I will make you fishers of man. Okay? Hint pa lang yun. Who is this na pwedeng mag-command to call disciples para tumawag as bilang mga fishers of man? This is some kind of extraordinary authority, right? Okay. And then, so after nung nagturo siya ng Sermon on the Mount, ang comment ng mga tao, He was teaching them as one having authority. Not an excellent teacher, not as having yung, ang salita niya, may kakaibang matalino, o parang higher na law, o higher na philosophy or theology. Hindi yun. Ang sinabi nila, having authority. May power, may authority. Actually, ang talagang meaning niyan, He has an authority exceeding that of a human being. Kaya siya naiiba. He was teaching them. Now, if He was teaching them as one having authority, ano kung ganun yung mga salitang lumalabas sa bibig ni Jesus sa Sermon on the Mount? Amen? It should now catch our attention and our interest. Pagkaka-interest tayo, wow,
paano ito ba sinabi at nakita ng mga tao? Tayo ba, nung binasa natin ng Sermon on the Mount, sabi ba natin, wow, what an authority! Amen? Actually, yung Sermon on the Mount is the teaching of Christ to the sons, isa doon ay teaching ni Christ to the sons of the kingdom of heaven, to the kingdom of God, kung paano, kung sino yung may tunay na pananampalataya at namumungang pananampalataya. That's the Sermon on the Mount. And He teaches it with authority. Anong authority? Na siya ang authority. Titingnan natin yon. The authority. So doon sa chapter 7, ng verses 21 to 27, sabi ng Panginoong Hesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." That's in the Sermon on the Mount. "But he who does the will of my Father who is in heaven will enter." What an authority. Imagine, he has the authority to say kung sino yung papasok sa heaven at kung sino yung labas sa heaven, kung sino yung pupunta sa impyerno. Who has that authority except God alone? Christ did not say, like the prophets in the Old Testament, ang sabi nila, "Thus says the Lord." Amen? Sinasabi ng Diyos. But Christ, when He speaks, "I say to you," not everyone who says to me, "Lord, Lord," ini-reveal ni Christ kung sino siya. He is the judge and He is the Lord. So my answer to the Muslim, have you read that? Do you know, you Muslim, that if you, and I love you in the Lord, that if you don't call Jesus your Lord, you will not go to heaven. So where is the similarity between your book and our book? None at all. You have to surrender your Quran because your Quran has to say to Jesus, He is Lord. However, sabi ng Panginoong Hesus dito, tinan yung authority ng Panginoon. "Many will say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven." He made Himself equal with the Father. Amen? Do you see that? That's in the Sermon on the Mount. "Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness." Ano yung lawlessness? Wala nang ang love sa law, wala pang love sa pag-obey sa law. A born-again Christian, naturally, in the Spirit, will love the law word of God. Hindi po pwede sa isang Christian, yung sabi niya, born again siya, pero wala siyang love. Yung hindi namamagnet ang puso niya sa salita ng Panginoon. Kahit bago-bago pa lang sa Panginoon yan, talagang nakamagnet yung mata niya sa salita ng Panginoon. Kung meron siyang libreng panahon, laging salita ng Panginoon ang gusto niya. Kasi isipin mo, yun ang nagliligtas sa kanya sa impyerno. Amen? How about us? So this is, yung sermon ng Panginoon is sermon to the people of the kingdom. And He's telling the people of the kingdom, He was preaching the kingdom of God, right? Sa kingdom of God, sinasabi niya, I am the king and the judge. I am the king and the judge. You cannot, sabi ng Panginoon dito, hindi mo pwedeng i-practice yung hypocrisy, patago-tago ka. I know, kahit nasabihin mo sa iyong bibig na Lord, Lord, pero kitang-kita yung lawlessness mo. Yung hindi mo pagmamahal, pag-obey
sa law ng Diyos. Hindi ka humihinto sa lawlessness. Wala sa iyo yung repentance. Ano ba yung pagsisisi? Pagsisisi is, dati, nakadiretso ka sa paggawa ng kasalanan. Wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos, wala kang pagmamahal, wala kang interest sa Bible, gawin mo lang yung gusto mo, wala kang pakialam doon sa commandments ng Panginoon. So, ganito yung lakad. Ang repentance is, nag-turn around lang ng 180 degrees. So, dati hindi mo mahal yung salita ng Panginoon, nung pumuganito ka na, yung kabaliktaran, mahal mo na. Okay? Dati, disobedient ka, dito ngayon, obedient ka na. Kahit nagmimintis ka, kadalasan o paminsan-minsan. But in your heart now, there is a growing love for the Word of God. Growing love in obedience. Faithfulness sa Panginoon, nag-grow na, lumalaki na. Umaayaw ka na doon, palayo ka na ng palayo doon sa dating pinanggalingan mo, na buhay ng kasalanan. Okay? So sabi ng Panginoon, okay? Ito yung sagot ko sa Muslim. Hey, my brother, have you read this? Who do you think is Christ in this? Sa turo niya sa Sermon on the Mount. He is the King of the kingdom and He is the Lord on that day. So who told you na hindi sinabi ni Christ na He is God? By whose authority ang pwedeng magsalita ng ganyan? Kung hindi Diyos lang. Amen? Not even angels can say that. Not even the highest of the angels, they cannot say that. Because heaven and earth, ang may hawak lang ng blessing and cursing ay Diyos lang. Si Satan, wala sa kanya siyang kapangyarihan na mag-curse. Si Satan, wala siyang kapangyarihan na mag-bless. Only God has the ultimate power in the entire universe, in the entire creation. To God alone belongs the power to curse and to bless. Hindi ko mo birthday mo, maraming bumati sa iyo ng happy birthday, blessed ka na. No. I tell you no. If you don't walk with God, no matter anong saya mo sa birthday mo, hindi blessedness yun. Gusto mo lang yung maganon lang yung tenga mo. Amen? Here is the ultimate na pwedeng mag-declare. When God says that on that day, I never knew you, depart from me, nung sinabi niyang depart from me, no one, not even the sun, not even the hell, not even heaven itself, can disobey the command of God. When Christ says, depart from me, the gates of hell will obey. They will open their gates to those na sinabi ni Christ, depart from me. But when Christ says, come into my kingdom, the gates of heaven will obey Christ because He is the Lord. No stars, no moon, no other energy, nor created thing, seen or unseen, will disobey this declaration of the Lord. Satan cannot come and interfere. Pag sinabi ni Lord, come into my kingdom, enter into my kingdom, Satan cannot come and interfere. Wag mo siyang papasukin. No. Because it's a declaration from the Lord. Sa terms ng Panginoon, none in the universe, the angels, the demons, they cannot disobey. Because to Christ alone belongs the power to bless and to curse, to save and to cast into hell. Heaven and hell will full-heartedly obey the declaration of God, whichever is the case. Amen? Yung anghel, pag sinabi niya pupunta ka sa akin, papalakpak lahat yan. Yung hell naman, pag sinabi niya pupunta ka dun, bubuka naman yung gate niya. They will obey. That is Christ.
Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, whose authority is this? Kaninong authority ito? Sino ito? Therefore, everyone who hears my words, imagine, he equated himself with God, with the Father. The words of mine, hindi niya sinabing, thus says God, thus says the Lord. And acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. The rain fell and the floods came. And the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Founded on Christ, the rock. Amen? Imagine, kung anghel ang may claim niyan, o tao lang ang may claim nito, na siya ang rock, then, hindi Diyos ang siyang nakapangyarihan sa lahat. Because here dito sa kasabihan ng Panginoon, sa turo ng Panginoon dito, everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who builds his house on the sand. The rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against the house, and it fell, and great was its fall. Sino ang may authority na magsabi na ganun ang mangyayari? If He is not God, if He is not the King, the Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 5, patalon-talon tayo kasi intro pa lang natin to sa Sermon on the Mount, parang ganun. Matthew 5, verse 17. Think not that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Again, listen very carefully. Sabi ng Panginoon, think not that I come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy or to abolish it. Ano ang nasa law? Di ba ang nasa law, kasama yung, hindi lang yung 10 Commandments at saka ibang case law, hindi lang yun eh. Andun sa law yung, the wages of sin is death. Amen? Sabi nung iba, dumating na si Christ, wala na yung law. Kung wala na yung law, di wala na sanang death. Tama? So hindi na abolish yung law. I did not come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but who can fulfill the law except the lawmaker? Amen? None can fulfill the law except the lawmaker himself. Or let me say, Christ is the author and finisher of our faith. He is the author and finisher of our faith. Sa terms niya lang tayo maliligtas. It's all by grace. Yung sinusunod natin na pananampalataya, may author yan, sinulat niya kung ano ang terms ng kaligtasan natin. Kung paano papasok sa kaharian niya at kung sino yung mga labas sa kaharian niya. According to His terms. That's the grace of God. Yung ni-reveal niya sa atin, ipinahayag niya sa atin ang kanyang kalooban kung ano yung mga yon is already a grace of God. Biyaya ng Diyos. And for us to know that, and then for Him to say, I come to fulfill. Can an angel do that? Sinong nilikha ang pwedeng gumawa niyan? Nilikha lang eh. Walang ibang makakagawa niya kung hindi yung author ng ating faith. He is the author and finisher of our faith. Christ alone. God alone. For verily I say unto you, look at His authority that surpasses any authority. It is a divine authority that belongs to God alone. Verily, verily, I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Bakit niya kayang sabihin yun? Heaven and earth will not pass. Na hindi
Nafu-fulfill. Ano ang nafu-fulfill sa Tagalog? Magaganap ang lahat. Who can say that? Manghuhula. Kahit yung manghuhula, hindi alam yan eh. Demonyo, si Satan, isang angel, isang propeta, sasabihin lang yung sinabi ng Diyos eh. Ito, verily I say unto you, siguradong sigurado, kung hindi hawak ng Diyos ang lahat ng bagay, at hindi siya ang may control sa lahat ng bagay, lahat ng enerhiya, lahat ng nilikha, siya ang may hawak. Ang history natin, siya ang may hawak. Kaya sabi niya, hindi mawawala ang buong kalangitan o ang buong heaven and earth until magaganap lahat yan. Ako, sabi niya, ang gaganap ng lahat ng yan. I am not come to destroy, but to fulfill. Who can say that? That's my answer. Sa Muslim, sa Iglesia ni Cristo, sa Jehovah's Witnesses, sa Mormon, sa ateista. Who said Christ did not say He is God? Are you reading? Amen? What comes out of the mouth of Christ, kung na yung turo niya, sinasabi niya kung sino siya. The word of God, the law of God reveals, yung speaker nun reveals kung sino siya. Siya yung author nun. Okay? Matthew 5:19-20. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, the least of them, and shall teach men so, he shall be called least in the kingdom of heaven. Whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Least pa lang yung itinuturo mo sa law ng Panginoon. Ganon ang gusto ng Panginoon, pagmamahal natin sa salita niya. Least pa lang, great ka na. I say unto you, except your righteousness. Pakibasa nga sa Tagalog yan, Matthew 5:20. I say to you, except your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Oh, hirap niyan. Ibig bang sabihin ni salvation, makukuha natin sa performance natin, mas magaling tayo sa Pharisee and scribes? Christ says, except, wala exemption dito. Ina-address niya nga pati mga disciples niya eh. Pati mga born again. No? Except you exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case, who can say that? Kung pwedeng singitan ang Panginoon ng ibang chance, ng ibang force, hindi, ipupuslit kita dun sa kingdom of heaven. Sabi niya, no way. In no case you can enter. It is His word. Kasi yung word niya mismo, salita mismo ng Panginoon, babantayan niya yung gates of heaven. Gates of the kingdom, gwardyado. Susunod lahat yun sa commandment ng Diyos. How come Christians, they don't love the commandment of God? Whereas the entire universe, all of creation, nakikita mo, malaki, maliit, o sumusunod sa utos ng Diyos. When God says, let there be light, there was light, sumunod ang light. But where are you, Christians? Sa pagmamahal, sa pagsunod, sa salita ng Diyos. And the moon and the sun, they dance with the commandment of God. When God says to them, rise to the sun, rise in the morning, and set in the afternoon, the sun gladly does it so. The weather and everything, gravity, electricity, nuclear power, all atoms, they gladly obey the Creator.
So what is the meaning of this? Except you exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. Kinakailangan natin malaman yan. Ano ba kasi yung tinatawag na katwiran o pananampalataya nitong mga Pharisee at Eskriba? So the Sermon on the Mount exposes, destroys hypocrisy. The Sermon on the Mount cleanses us from hypocrisy. Because meron pang nakakapit sa atin na hypocrisy. We say with our mouth, Lord, Lord, but we do not obey Him. Gusto lang natin siya sapagkat ligtas tayo sa impyerno. Pero yung pagsunod, obedience, mas masarap i-obey yung TikTok. Di ba? Mas nakaka-inlove yung TikTok. Example lang yun. Kahit anong hirap ng pag-aaral sa salita ng Diyos, did you try? Dahil sabihin mo, Lord, gusto kitang makilala. I want to be in love sa commandments mo. Just like the whole creation. Nung sinabi mo, let there be light, the light obeyed. They came into being and they obeyed. They are there created there only to obey. They cannot disobey. Kung nag-disobey yung sun and moon, patay na tayo. Amen? Konting layo lang natin sa gravity, sasabog na tayo sa outer space. Wala tayong alam kung anong gagawin natin sa weather natin na irregular. Kung ganun, kung hindi nag-o-obey sa law ng Panginoon, sa command word of God, all the forces in the universe. And yet, you are here, we are here. Sinasabi ng Diyos, minahal niya. Tinatawag niya sa kanyang kaharian. That we may love Him. That we may love Him. Matthew 7:8-13. Ito yung righteousness ng mga Pharisee. Hypocrisy. For laying aside the commandment of God, you hold to the tradition of men, as the washing of pots and cups and many other such things like this. Very religious kayo sa inyong mga ritual. Di ba? Wow! Sunday ngayon. Hindi masama, Hindi masama yung pupunta sa Sunday. Hindi masama yung magdamit ka na maganda. Wow! Special ngayon. Pero sana naman, ang nauuna, yung excitement mo kagad. Ano kaya ang salita ng Panginoon sa akin? Di ba? Hindi yung, pupunta ako kasi hihingi ako ng answer to my prayers. Nalulungkot ako, lonely ako eh. And He said unto them, full well you reject the commandment of God that you may keep your own tradition. Oh, they reject the commandment of God. That's the righteousness of the Pharisee and the Sadducees. Tingnan mo ang pag-reject nila, disguise. Hindi halata. Moses said, when Christ says, Moses said, it's about the law of God. It's not Moses. Okay? Honor thy father and thy mother. Whoso curseth father or mother, let him die the death. Wow! Do you know na yung first commandment with the blessing, sabi ni Paul is, honor your father and your mother that your days may be long. But, if you dishonor, ang equivalent nun, if you curse, if you dishonor your father or your mother, you will die the death. What an expression. Sino makakadeklara nun? Even death cannot disobey that. Amen? Satan cannot disobey that. Jesus is Lord. Satan is not Lord. And siya lang ang Lord, ang Panginoon. Ito sabi niya. But you say,
If a man shall say to his father or mother, it is korban, that is to say, a gift by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. Ito ang turo ng mga Sadducee and Pharisee. Imbis na ibibigay sana sa magulang, basta ibinigay mo sa templo, okay na. Tindam mo kung paano nila binaligtad yung commandment ng Panginoon. So nakikita nyo rito kung gaano, parang sabi ng Panginoon, you cannot play with my commandment because heaven and earth will obey my commandment. Tapos ikaw, ititwist mo yung commandment. You say, if a man shall say to his father or mother, it is korban, that is to say, a gift by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. And you suffer him no more to do aught for his father or his mother. Kaya yung mag-asawa, nag-aaway sila. Hindi, para kay mama yan, para kay papa. Saan ang sweldo mo? Saan mo binigay? Binigay mo na naman sa bruhang nanay mo, ano? Tama? Bakit andyan na naman yung nanay mo? Hingi na naman sa iyo, ano? Kaya sa mag-asawa, to love God, kasama sa kanilang pag-aasawa, pag-uusapan na nila ang pag-honor sa kanilang magulang. Amen? Para hindi pinag-aawayan. Because, why they need to settle that? Kasi ang kaligayahan ng mag-asawa ay ang pagsunod sa commandment ng Diyos to honor thy father and thy mother. Amen? Bakit ikaw, yung tatay mo lang ang itong nanay ko, hindi mo naman tinutulungan. Nagkakaroon na ng inggitan ngayon and comparison. Totoo po ba na may problema ang mag-asawa sa pagtulong sa magulang? Yes. So you suffer him no more to do aught for his father or his mother, making the word of God of none effect through your tradition, which you have. Ngayon, sa atin, ang tradition natin alin? Hindi nag-away kami mag-asawa, kaya hindi ko naman natutulungan yung magulang ko. No, settle it. Kasi ang at stake doon, ang risk doon, primary, ang Diyos. Hindi naman yung tungkol sa hindi nyo pagkakaunawaan Pwedeng ma-resolve yung pagkaunawaan ninyo. Huwag yung Diyos. Amen? And then, sabi ng Panginoon, nakita nyo kung paano, kung ano yung authority ng lawgiver dun sa mga nabasa natin. Amen? Christ is the lawgiver. And He came on the Sermon on the Mount. Isa sa mga ginawa niya sa Sermon on the Mount is to say this, this is what I meant by the law. It's not like what the scribes and the Pharisees, they teach you. It's not like whatever you have learned. Learn from me. This is my law. This is what I mean by my law. Amen? What an authority. Matthew 5:38 to 39. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Let me stop there. Do you know sa Saudi Arabia, kapag nagnakaw ka, an eye for an eye, a hand for a hand, parang ganun. Ang application nila ganito. Pag nagnakaw ka, puputulan ka ng kamay. Ilalagay yan sa chopping board. Then, shoo, puputulan ka ng kamay. Mas okay ba yon? Ano ba ang sinasabi ng Diyos pag nagnakaw ka? Hello? Come on. Which one is more righteous? Yung law ng Muslim o yung law ng Diyos? By the way, tanong ko nga, ano ba yung law ng Diyos tungkol sa pagnanakaw? Ha? Ayun, may sumasagot. Ay, salamat Lord. Ibig sabihin, may nag-aaral ng law ng Panginoon. Pag nagnakaw ka, ibalik mo. Depende sa nanakaw mo, may interest o wala, may patong. Depende. Sometimes 4 times na babayaran mo. Halimbawa, ninakaw mo yung kalabaw niya, yun ang panghanap buhay niya. Yung kalabaw, ang hirap matrain nun, 4 times mong babayaran. Yun ang damages. Ngayon, disobedient ang ating society doon. Ang nangyayari ngayon, ikukulong ka lang.
Walang bumalik doon sa nanakawan. Tama o hindi? You see? So ngayon, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. So ganun yung application nila. But I say to you, but, sabi ni Christ, this is what I mean by that law. Pero paano malaman ko ano ibig sabihin ng Panginoon kung di kayo nag-aaral ng kanyang law? But I say to you, do not resist an evil person, but whosoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Wow! So ibig pa lang sabihin nun, pag sinuntok ka, pasuntok ka pa? Mali. Kinakailangan maintindihan natin sa context yan kung ano ang kanilang kultura nung araw na yon. Kultura sa Saudi, o kultura ng Japan, natutunan ko to. Pag meeting kayo, meeting kayo, maraming representative, may Japanese, may Australian, and so on. Yung Japanese doon, kapag nakita kanya na bumulong ka, halimbawa ako, manager, yung isa, assistant ko, pag bumulong ako sa assistant ko, tatayo na yung Japanese. Ayaw nila ng ganong negotiation. Walang bulong. Harap lahat. Okay? Tradisyon yun. So, alam mo, pag-a-attend ka ng meeting, na pagka United Nations na meeting, naka-attend na ako eh. Tuturuan ka sa kultura. Ito kultura sa South, sa mga Muslim. Kapag kakamayan ka, o iabot sa'yo ang kape o tea, cup of tea, huwag mong abutin sa kaliwang kamay. Itatapon sa iyo yung ano. Pag inabot mo, titingnan nila kung marunong ka o hindi. Tetestingin ka, abutan ka ng tea. Anong kamay ang gagamitin mo? Left or right? Left. You know why? You know why? Alam niyo o hindi? Okay. Ang left na kamay kasi, siya ang ginagamit ng panglinis ng pupo. Kaliwa. Right? Pag naghugas kayo ng puwit, anong gamit nyo? Kaliwa o kanan? So, yung ginagamit nilang kamay sa panlinis, kahit naghugas, kahit ano yan, ay, meron namang alcohol, meron ano, pero huwag mong gamitin yung left. Yun na yung kinalakihan nila eh. Mula noon pa, yun ang kinalakihan nila. Left. Now, I need a volunteer with me here. May gusto, alika, Brother Rodel. I-illustrate natin ito para you will understand. Magkaharap kami ni Brother Rodel. Sa tradisyon nila, hindi pwedeng gamitin ang kaliwa kahit sa sampal. Hindi mo pwedeng gamitin ang kaliwa kahit sa sampal. So ngayon, magkaharap kami, nasaan ang right cheek ni Brother Rodel? Doon sa banda ron. Tama? Ito, kanang kamay ko. Hindi ko pwedeng gamitin yung kaliwa. Paano ko sasampalin si Brother Rodel? Para matamaan ko siya sa left cheek niya. Backhand slap. Pa! Tama? A backhand slap sa kultura nilon is insulto. It is only reserved for slaves, for nobody. Yun ang alam nila. A backhand slap. Pa! Ang ibig sabihin nung ibigay mo yung kanan, a kanan is a slap of co-equal. Itrato mo na may dignity. Meron kang hindi pagkaintindihan, sampalin mo sa kanan. Sasampalin ka rin niya sa kanan. Of equal dignity. Pero pag sinampal ka ng backhand, insulto. So ano ang sagot mo sa kanya? Hindi yung hindi mo i-defend yung sarili mo. With dignity, itrato mo siya. I-remind mo sa kanya. Hindi yung hindi ka pwede mag-self-defense. That's not what it means. Ang sinasabi sa Christian, in the light na nainsulto ka, nasaktan ka in lahat, tayuan mo pa rin with dignity. Yung tama, yung sinabi ng Panginoon. Itrato mo siya with dignity. Ano ang commandment ng Diyos doon? Saan ang galing yun? Sa case law? Do not take your revenge. Do not repay evil for evil. Kung sinampal ka rito, sumampal ka rin dito, insulto sa insulto.
Okay, thank you. Amen? Kaya yan, no? You can read Leviticus 19, verses 17 to 18. Tungkol sa revenge. See? Yan ang life in the kingdom of God. Nasaktan ka, na-insulto ka, do not take your revenge. Huwag mong palitan ng insulto ang insulto. That's the life of faith and obedience in the kingdom of God because Jesus Christ is the Lord of the kingdom. At sinusunod mo ba yun, sinasabi niya o hindi? Yung sinasabi niya, it's not a mere teaching. It's not only a beautiful teaching. It's not only a teaching of peace. Hindi. It's about the Lordship of Christ. Do not take your revenge, sabi ng Panginoon. Matthew 5:21 to 22. Ano pong oras nyo na? 10:30. Layo pa? Matthew 5:21 to 22. Namumulot pa lang tayo. Remember, kailangan tapusin natin 5, 6, 7. Sa susunod. Amen. You have heard that it was said by them of old time, you shall not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. That's what the law says. Kaya sinabi ng Panginoon that you have heard that it was said. But I say, sabi niya, this is my law. This is what I meant by that. Kung ano inclusive at saka exclusive doon sa aking batas, sabi niya. But I say unto you. By what authority? Na sinasabi niya yan because He is the lawmaker. I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka. Ano yung Raka? Parang yung minaliit mo siya. Yung dito sa Tagalog eh. Dinusta, ininsulto, paghamak. A strong feeling of lack of respect. No? Pag sinabi mong Raka, you fool. You empty-headed, ang ibig sa English. O sabihin nila, idiot. Na yung pang-alipusta na idiot, may idiot na okay lang. May description sa English ng idiot na descriptive. Pero meron yung idiot na pang-insulto. But whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Kaya nga, ano sabi ni Paul tungkol sa anger? Babasahin natin mamaya. Whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hell fire. Kaya nga, para hindi ka magkasala doon, eto na, Leviticus 19:17 to 18 ang pinanggalingan nun. Okay? I want to tell you, yung mga batas na sinasabi ni Christ na, what I say unto you, lahat case law or galing sa Old Testament. Because He did not come to destroy, but to fulfill. So sabi niya, I came to tell you the meaning of it. Because I am the lawmaker. Yun ang sinasabi ni Christ. You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. Oh, kung meron kang hindi pagkaintindihan, nagkadisgusto o ano paman, do not hate from your heart. Sabi niya, ang issue, sabi niya, it's not about that anymore, yung neighbor mo, it's about me. Ako yung ma-offend mo, sabi niya. You shall reason frankly with your neighbor, but lest you incur sin. Ano ang sin? Offense against God. Lest you incur sin because of Him. Ano ibig sabihin yan? Nag-sorry na nga ako sa kanila, ganito. Hindi nila tinanggap eh.
Demonyo talaga yan. Ayun, nagkasala ka na. Nagkasala ka na. Nagkakaroon ka na ng bitterness. Do not hate your brother in your heart. You shall reason frankly with your brother. Paano yun? Sabi niya, you shall not take vengeance or bear grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. With much patience, with much forgiveness. Do not bear a grudge against your neighbor, or you will be in danger of hell fire. What is it that will cause you to sin? Yung sinabi niya, yung hindi mo naintindihan, yung ganito pagkakasabi mo, hindi ko naman sinabi, ano yun, ano. Pinaliwanag ko na, di pa rin ako naintindihan, di tinanggap yung apology ko. Sa mag-asawa, nangyayari yan. Amen? Kaya nga sabi ni Paul sa mag-asawa, do not let your anger, do not let the sun go down on your anger. Sun go down on your anger. Ibig sabihin, pag natulog sila, magkatalikod sila. Di ba? You shall not take vengeance. Paano mag-take ng vengeance? Tanga, sabi sa'yo. Mas tanga ka rin. Revenge. Ininsulto ako, di-insultuhin ko rin. Do not take your vengeance. Amen? Do not take your vengeance. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Do you know that if you take your vengeance, you take the position of God? Because sabi ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. Amen? But you shall love your neighbor as yourself. Pakita mo sa kanila yung right cheek. Ni-slap ka sa left, pakita mo yung right. Reason frankly with your neighbor. Pakita mo kung paano yung tama. Okay? Kaya nga sabi rito sa Ephesians, no, ito na yung comment ni Paul doon sa commandment ng Panginoon na yon. Therefore, laying aside falsehood. Falsehood is living in hypocrisy. Hypocrisy as Christians. Lay it aside yung hypocrisy. Obey the commandments of the Lord. Speak truth, each one of you, with his neighbor. For we are members of one another. Kristiyano, mag-asawa, magkapatid, may mga diferensya ba? Meron o wala? Strive for truth. Amen? Speak truth with your neighbor. For we are members of one another. Be angry. You can be angry, yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Ang disobedient sa mga yan, sino? Number 1, mag-asawa. Bukas na lang. Kaya wala na silang prayer in the morning, wala na silang prayer devotion. Katinong gabi, dati, pe-pray silang dalawa. Mag-pray na tayo bago matulog. Teka, nagpe-pray ba kayong mag-asawa bago matulog? Ha? Facebook. And then, walang devotion. Yung mag-asawa nagsisharean ng nagsisharean sa salita ng Panginoon, nag-aaral ng commandment ng Panginoon. It's in the Shema Israel, right? When you teach them the commandments of God, when you rise up, when you lie down, when you go out, when you go in, put them on the gates, on your doorposts, and so on. Do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. Amen? James chapter 1, 19-20, commentary doon sa binasa natin sa Matthew. This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear. Ayan, may ugali tayong ganyan. Hindi pa naririnig lahat, sasagot na. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Wala na.
Wala na. Everyone must be quick to hear, slow to speak. Ano? Bakit na lang? Oh, hindi. Bakit mo sinabi yan? Self-control. Hindi pa na-kompleto yung narig. Ayan ka na naman! Talking through experience, no? Must be quick to hear, slow to speak, slow to... The anger of man does not achieve the righteousness of God. Nasaktan ako kaya yung anger ko, ilalabas ko dun sa labas. Saan mo nilabas? Pansit Kabagan. Ibig kong sabihin, nag-imbita ng kasama sa Pansit Kabagan, saka sinabi lahat ng sama ng loob. I'll tell you what, kung meron kang sama ng loob, kahit asawa mo, kapag hindi niya alam, hindi mo pa nasabi, hindi lalaki yan. Mamamatay yan. Sinabi sa Proverbs mapapasok ka kapag yung apoy ay mainit. Pag pinainit mo yung apoy, lalaki yung lagablab. Huwag kang magsalita. Keep on praying. Lord, I will not take my revenge. Teach me self-control on anger. Lord, this is my case. Hindi ko alam kung paano sabihin. Mali yung pagkasabi niya sa akin, mali yung pagkakilala, mali yung pagkaintindi, na misinterpret niya ako, whatsoever. Nabastos niya ako, na ganito niya ako. Idulog mo sa Panginoon. Do not speak to anybody else. Because you fear God. What matters is, sabi ng Panginoon, if your hand, maybe ito will cause you to sin, cut it off. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, therefore, if you are presenting yung offering at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, pupunta ka, ako pa naman yung song leader. Then naalala mo, teka, sabi niya, may siya sa akin. Meron akong nagawang diferensya sa kanya. Tingnan mo, hindi pa ikaw yung hindi pa siya nakagawa ng diferensya sa iyo. Di ba tayo kapag may nagkasala sa ating tao, habulin natin yung rights natin? Yung karapatan natin, no? Siya nagkamali Pero dito, ikaw yung nagkamali. Ay, teka muna. Tatanggapin ni Lord yung offering ko na praising song. Sabi ni Lord, no. Leave your offering there. Before the altar. Go. Go. Be reconciled to your brother. And then come and present your offering. Hello? How about sa mag-asawa? Pag nag-praising song na kami, kasaka kami magbati. Kaya pag nagpe-praising song na, sensya ka na mahal Sorry pero sa kapatiran na may diferensya, wala akong makitang ganyan. Amen? Lord, pinag-pray ko naman Go. Lord, pinag-pray, go. Go. First, be reconciled to your brother. Lord, pag hindi ko kaya, then don't open your mouth. Amen? Then huwag mong bubuksan muna ang iyong bibig. Kung hindi mo makita yung opportune time. Lord, napabiyahe, pumunta Manila Then don't open your mouth then. Yung case na yon.
Kasi ang first, sabi ng Panginoon, if your brother sins against you, go first and talk to your brother. Hindi niya sinabi, go, ikismis mo. This is the love of Christian sa bawat isa in the body of Christ. Amen? This is how to forgive. How about kung ang nangyari dito may offense lang, paano yung mga nagpa-practice ng fornication? Yung mga may boyfriend, girlfriend diyan na off limits yung nagagawa nila. Question yan pwede ba maging song leader yung nagsasama na hindi kasal? O hindi pa sila kasal, may mga off limits na sila nagagawa. Pwede ba daw mag-song leader o hindi? Question yan sa internet nabasa ko. Here is the answer. Be reconciled first to God. Ang iba pinantatakip yung religious activity sa kasalanan. Paano yung nanonood ng pornography? Paano yung mag-asawa na may adultery? Deacons, elders, and so on. If your hand causes you to sin, cut it off kaysa mapunta ka sa impyerno. Cut it off. Big sabihin lang nun, hindi yung literal na putulin mo. Ang primary concern mo, ang Diyos. Who na kaya kanyang i-declare na go to hell. Amen? Hindi lalambot-lambot ang Panginoong Jesus. He is King of Kings and Lord of Lords. Sinave niya tayo para i-obey siya, para lumayo sa kasalanan, kasi ang kasalanan is offense against God. Nagbagong buhay na tayo, so ang gagawin na natin, mamahalin na natin ng pag-obey sa Kanya. Amen? Leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Ito pwede niyong i-apply sa maraming uri ng kasalanan. Pati sa trabaho. Mga nandadaya sa oras, nandadaya sa quality time na ibinibigay nila sa kanilang trabaho. Coordination, walang pakialam. Yung mga iba dyan, hindi, ano lang naman yan, wala akong pakialam dyan, hindi ko ano yan. Mga walang pakialam, for example lang to, no? Bawa, katulong ka sa bahay, nakita mo nakailaw yung electric fan, tapos wala naman tao, ba't ko papatayin yan? Hindi ko naman pera yung bayad, hindi ko naman pera yung pagbayad nila sa electric bill. Wow! Empleyado ka. Hindi ko gagandahan yung trabaho kasi konti lang naman sweldo ko. What? And then religious ka? Pupunta ka dito? Leviticus, pinanggalingan nun is Leviticus chapter 6. Basahin ko lang to, explain ko lang kung saan galing yon. Ito, when a person sins and acts unfaithfully against the Lord. So when we sin, we are acting against the Lord. Sa Diyos tayo nagkakasala. And deceives his companion in regard to a deposit, security, entrusted to him, or through robbery, if he has extorted from his companion. So ito dito yung trust, yung pinagkatiwala sa iyo, trabaho, tiwala, iniwan sa iyo yung asawa niya, iniwan sa iyo yung girlfriend niya, agawan mo, iniwan sa iyo yung pera, yung aso, yung ano, whatsoever na in-entrust sa iyo. And has found what was lost. Or yung lost and found. Ngayon, pag lost and found, viral ka agad. Ibig sabihin, hindi na alam ng tao yung lost and found. Dapat ang viral ngayon, yung nagnakaw. Amen? And has found what was lost and lied about it. And sworn falsely so that he sins in regard to any one of the things a man may do. Then it shall be when he sins and becomes guilty that he shall restore what he took by robbery. So ano unang gagawin niya when found guilty? Number 4, verse 4. Ang gagawin niya, he shall restore what he took by robbery or what he took by extortion
or the deposit which was entrusted to him, or the lost thing which he found. I-restore niya muna yung lost and found. O yung nakita, sabi, hindi ko nakita, nakuha niya pala. Bago siya pumunta, sabi niya sa harap ko, sabi ng Diyos, na makipag-fellowship sa akin, i-restore niya muna. And then, kapag ni-restore na niya, diyan galing yung sabi ng Panginoon, first, go and be reconciled. Sabi ng Panginoon sa Matthew 5, or sa Sermon on the Mount. So pag na-restore niya, and then, magdagdag siya ng percentage, 1/5 more. Merong daños pervicios. He shall give it to the one to whom it belongs on the day he presents his guilt offering. Then, he shall bring to the priest his guilt offering to the Lord, and the priest shall make atonement for him. So, bago lahat yun, mauna munang gawin niya yung restoration. Kaya nga sabi ng Panginoon, go first and be reconciled to your brother. Amen? Christ, the lawgiver, the King of kings, the judge, the king of his kingdom. And on the Sermon on the Mount, he was addressing also his people. How his people should live in his kingdom. Those who are saved. Those whom he loved. Binigay niya ang kanyang law. It's all by grace na ibinigay niya yung faith, yung pananampalataya, at ang kanyang batas na kanilang ipamuhay. That's the gracious love of the Lord sa Sermon on the Mount to reveal himself, the Lord of the kingdom and the judge. Amen? And the lawgiver. God bless you po.